Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago tayo dumako sa ating topic mga kababayan, pakita ko lang sa inyo to. Ayan. Isa lamang po ito sa mga larawan dyan po sa Malacanang. Ako kanina po ay nandun po yung halos lahat po ng mayors, governors, municipal mayors, city mayors, provincial governors, nandun po lahat. Dahil po nagbigay po sila ng suporta sa programa ni Presidente Bongbong Marcos. Yung programa po ay pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga proyekto ng local government. So ayan mga kababayan, so ito mga kababayan, tingnan ninyo. Ayan Nandyan si Ate V. Si Vilma Santos, syempre nandiyan kasama yung kanyang asawa, si Executive Secretary, Acting Executive Secretary Ralph Recto, at nandiyan si Madam Leni Robredo. Ayan. Tapos ito pa. Ayan ito pa. Si Mayor Magalong kasama ni Madam Leni Robredo at ni Mayor Vico Soto. Grabe na yan mga kababayan. Sino pa nandyan? Sino ba to? Sino ba yung nasa sa San Juan? Ayan mga kababayan, nandyan din. Sino pa ba yung mga nandun? So halos lahat po kasi ng mga mayors. Ito mga kababayan, magkakasama. Presidente Bongbong Marcos, Leni Robredo at Mayor Isko Moreno. Grabe. Ayan mga kababayan. Mayor Zamora pala. Ito si Mayor Zamora. Sama si Vico Soto at si Leni Robredo. So lahat po na magagaling na mga lingkod bayan nandoon po sa Malacanang. Yung lahat po na magagaling. Yung lahat po na pwede nating talagang iboto bilang lingkod bayan. Nandoon po sa Malacanang halos lahat wala lang po doon yung mga tamad. Wala po doon yung mga tamad, yung mga hindi nagpapapasok, yung mga walang ambag. Ayun po yung mga wala. Pero halos lahat po ng mga kinikilalang mga magagaling, mga baguhang politiko, tapos yung medyo mga matatagal na, nandun po. So yung new breed of politicians na pwede nating iluklok sa mas mataas na posisyon, nandun po. Pero tahimik lang po sila. 'Di ba? Yung pa yung mga tahimik, yung pa yung mga hindi nagsasalita, yung pa yung yung mga deserving na mailagay sa mas matataas na posisyon. Hindi katulad ng iba diyan na hindi naman deserving, tamad at wala namang ginawa, yung pa yung maingay. Yung pa yung nagsasabing tatakbo sa mas matataas na posisyon. 'Di ba? Kaya mga kababayan ako lagi ako nagpapaalala sa inyo. Huwag kayong magpapadala sa sa mga pambubudol. Baka mabudol na naman kayo. Mag-isip-isip naman kayo. Mag-isip-isip naman kayo. Pwede ba yung lagi na lang kayo nabubudol? Tapos pag nabudol kayo, magsisisi kayo? Wag mga kababayan. This time, wag po niyong hayaan kayo'y maloko, mabudol. Nandito po sa Malacanang mga kababayan, yung mga karapat-dapat nating iboto. Bagamat, actually, hindi naman to politika yung nangyari po sa Malacanang, hindi politika, pero, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Ayan Pansinin nyo yung ngitian. Pansinin niyo yung ngitian. Ayan yung ngiting parang may pinag-usapan. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan Si Madam Leni Robredo. Focus tayo kay Madam Leni Robredo. Although hindi pa siya nagsasabi, wala siyang sinasabing tatakbo siya bilang presidente Pero marami nagsasabi si Madam Leni Robredo ang karapat-dapat maging presidente. Bakit gusto nila si Madam Leni Robredo? Unang-una, walang bahid ng korupsyon.
Kumpara mo doon sa isa, doon sa nag-announce sa siya'y tatakbo. Si Leni Robredo walang bahid ng korupsyon. Yung isa, naku po, Diyos ko. Patong-patong po ang kinaharap na kaso. Patong-patong po ang kinaharap na reklamo. O, 4 po na impeachment complaint. By the way, mga kababayan, update tayo sa impeachment complaint. Na-endorso na po sa House Committee on Justice yung 4 na impeachment complaint. Ibig sabihin, yung nangyari sa impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ang gagawin dyan po sa 4 na impeachment complaint kay Sara Duterte. At ang chairman po dyan ay walang iba kundi si Congresswoman Beatrix Luistro. So, sila po ang magko-conduct ng hearing at unang-una po, syempre titingnan nila kung yung impeachment complaint ba ay sufficient in form. At pagkatapos nun, pupunta na sila dun sa substance. Titingnan nila kung yung mga impeachment complaint ba ay sufficient in substance. O kapag sufficient in form at sufficient in substance, yan na po, pag-aanohan na po yan, pagbobotohan na po yan sa plenaryo at iaakyat na po sa Senado. At kapag nasa Senado na, yun na po yung gagawin nilang impeachment trial. Na pagdating po sa Senado, mga kababayan, kung titingnan po ninyo yung numero, mukhang tagilid. Mukhang tagilid itong si Sara Duterte. Kasi ito pong impeachment proceedings, ito po ay political process. So political process ito at ito po ay numbers game. Kapag mas marami ang numero, sa ngayon, mas marami po ang majority, malamang at sa malamang ma-impeach etong si Sara Duterte. Pero wag na muna natin tingnan yon. Kasi masaya pag-usapan tong kanyang sinasabi na siya'y tatakbo Pero yung ngayon malaking tanong, ang tanong, makakatakbo ba talaga? Makakatakbo ba talaga etong si Sara Duterte? Kasi once na ikaw ay ma-impeach, ikaw ay tanggal sa posisyon mo. Tanggal ka sa halimbawa Sara Duterte, kapag siya ay na-impeach, tanggal siya sa pagiging vice presidente. At siya po ay perpetually disqualified na humawak na kahit anong posisyon sa gobyerno. At siyempre, hindi na po siya pwedeng tumakbo sa kahit anong eleksyon, lalong-lalo na sa government positions. Pwede siya tumakbo sa Homeowners Association. Pwede. O kaya sa Rotary Club. O kaya sa Parents Teachers Association, pwede. Pero kapag tatakbo ka sa government position, kapag ikaw ay na-impeach, automatic disqualified ka na. Pero pag-usapan pa rin natin yung 2028 kasi nga exciting pag-usapan nito. So, yun po mga kababayan, yung comparison natin. Etong nagsalita na tatakbo ang presidente, patong-patong po yung reklamo. At ang dami pong anomalyang kinasasangkutan. Hindi pa naman siya guilty. Wala tayong sinasabing guilty siya. Pero, yan nga po ang yung due process. Dadaan po sa due process yan, siya po ay lilitisin, at doon, magkakaalaman na. Ang matindi na ito, baka pati yung bank account na sinasabi ni Trillanes, baka pabuksan diyan po sa sa impeachment trial. Tapos hindi pumayag. Halimbawa lang. Hindi pumayag. Sabi nga ni natatandaan ko pa sabi ni Davide, the no votes have it. Tapos nag-resign si Pimentel sa majority. At doon na nagsimula yung EDSA. Nung natanggal po si ERAP. Hindi kaya maulit? Sana naman wag. Kasi, alam niyo mga kababayan,
importante pong makita yung laman po ng bank account. Kasi kung sobra pong lumobo ang kayamanan, meron pong question dyan. Saan galing ang lumobong kayamanan? Ganun nga po yung naging kaso ni Harry Roque, di ba? Ang bilis sumama ni Harry Roque. Walang iya yan. Kaya nga nagtatago ngayon si Harry Roque. So si Sara Duterte, ganun po yung kinaharap niya. Si Madam Leni Robredo, walang bahid ng korupsyon. Sara Duterte, naku po, Diyos ko, ang dami po. Dami pong mga idinidikit sa kanyang mga anomalya. Ano pa? Si Madam Leni Robredo, nung siya ay vice presidente, bangamat hindi po niya kasundo ang presidente na noon ay si Rodrigo Roa Duterte, siya po ay nag-perform. Siya po ay talaga naglingkod sa bayan. Kumuha siya ng pondo. Kulang ang pondo niya, kumuha siya ng pondo doon po sa pribadong sektor para magawa niya ang kanyang mandato sa taong bayan. Yung isang nagdeklara, anong ginagawa? Wala. Wala, mga kababayan. Ano ba accomplishment? Ibig sabihin yung isa masipag, yung isa tamad. Ewan ko lang kung iboto nyo yung nagdeklara agad. Kasi ang layo ng difference, mga kababayan. Yung isa masipag, sa tamad. Yung isa nagtatrabaho. Yung isa tumatambay. Yung isa walang bayad ng korupsyon. Yung isa ang daming reklamo na kinaharap na may kinalaman sa korupsyon. So, ano pa ba? Ano pa ba ang comparison sa dalawa? Pero doon na lang doon na lang sa mga ano na yon, mga points na yon. Alam na natin dapat kung sino iboboto natin. Di ba? Kapag binoto pa rin natin yung isa, bobo na talaga kayo. Wala na tayong magagawa doon. Mahirap naman pilitin kayo kung talagang ganyan ang utak ninyo. Pero yung pipiliin nyo pa rin yung isa kumpara dun sa isa na napakalayo po ng pagkakaiba. Kung gusto nyo talaga masadlak sa kahirapan ng bansa natin, di iboto ninyo yung nagdeklara. Mag-isip-isip naman kayo. Tapos magreklamo kayo. Sabi nyo, nabudol kami. Ilang kami mga nabudol. O, iyak-iyakan kayo. Walang iya. Kaya nga nandito kami para paalalahanan kayo. Di ba? Alam naman natin may matatalino tayo mga Pilipino. Huwag lang tayo magbulag-bulagan. Huwag po tayo maging panatiko. Yun po mga kababayan, huwag po tayo maging panatiko. Kapag panatiko kasi, kahit mali na, naku po, Diyos ko, palakpakan pa rin yung mga loko. Mali na. Kaya, mga kababayan, tumingin po kayo doon sa programa sa Malacanang, nandun po yung magagaling nating mga politiko. Yung mga absent po, ayun po yung mga hindi po karapat-dapat na ilagay natin o iluklok natin sa mas mataas na posisyon. Kasi sa City Hall nga nila, tamad Sa City Hall nila, laging wala Ay, yung mas mataas sa posisyon, nangahawakan. Di mas lalong wala. Mas lalong walay. Di ba? Nak ng toko yan Saka pansin ko lang mga kababayan. Talagang talagang ang ganda ng ang ganda ng ngiti ni Madam Leni Robredo. Tingnan niyo. Ganda talaga ng ngiti ni Madam Leni Robredo no? Di ba? Ma'am Sharon Cuneta, di ba? Sabi ni Ma'am Sharon Cuneta, my president. So yun po mga kababayan. Abangan natin So ano abangan natin? Abangan natin yung impeachment trial sa Senado. Dahil sigurado ako, yung impeachment complaint kay Sara Duterte, meron po yung form, sufficient in form at sufficient in substance, at meron pong numero. Diyan po sa House of
representatives para iakyat yan sa Senado. At sa Senado, abangan natin. Ayoko naman magsalita, baka sabihin nila advance tayo mag-isip. Ha? So abangan natin yung impeachment trial na yan. Sandali lang po yan. At eto naman po nga 2028, matagal pa. Oh, magtrabaho muna. Trabaho muna kayo. Yung mga tamad, hayaan mo na sila. Wala tayong magagawa, tamad sila eh. Di ba? Pilitin mo sila magtrabaho, tamad nga. Oh, sabi nga nila eh, di ba? Mas okay na yung tamad. Hindi naman pagod. Kaya siguro yung iba, tamad, no? So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.